Nagpaunlak ng panayam ang ina ng gymnast na si Carlos Yulo para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Laman ng balita si Carlos mula pa noong August 3, 2024 matapos itong masungkit ang gold medal para sa men's gymnastics floor exercise ng Paris Olympics. Dahil dito ay marami ang nagka-interes kay Carlos. Hindi lang sa pagiging atleta nito ngunit maging sa personal na buhay niya. Sa kakasiyasat ng netizens ay naungkat ang hidwaan nito sa kanyang ina na si Angelica Pocky Yulo. Ayon sa haka-haka ay hindi maayos ang relasyon ng dalawa dahil sa usapin ng pera. May mga netizens na nag-akusang mukhang pera si Angelica at naghahabol umano ito sa perang kinikita ng anak bilang atleta para sa national team. May mga nagsabi pang winaldas umano ng pamilya ni Carlos ang pera na galing sa mga kompetisyong sinalihan nito dati at nang walang pahintulot mula sa 24 anyos na atleta. Sa pagsisiyasat, lumalabas na February 2023 pa nang huling nagkaroon ng ugnayan ng mag-ina at least sa social media. Sa panayam sa ina ni Carlos na in-upload ng Bombo Radio sa Facebook page nito noong August 4, pinagtanggol nito ang sarili laban sa mga malilisyosong akusasyon na kumakalat online. Ayon kay Angelica, bagamat hawak niya ang bank passbook ni Carlos ay hindi niya ito kailanman inangkin at tinuring na sariling pera niya. Sa salaysay ni Angelica ay tila nagkaroon ng insidente kung saan nagpagawa ng affidavit of loss si Carlos para makakuha ito ng bagong kopya ng passbook. Since hawak ko yung passbook niya, nagpasa siya ng affidavit of loss, got it notarized tapos pinasa niya sa BDO, lahad ni Angelica. So syempre sa kanya lang nakapangalan yun, kaya may right talaga siya na kunin yung pera niya. Kaya lang kasi, hindi ko in-expect sa ganung paraan kasi binigyan ko pa siya ng benefit of the doubt na kukunin niya sa amin ng maayos na paraan at ibibigay naman namin sa kanya. Dagdag pa niya, as far as I remember, December 2022, nagpunta kami ng bangko, nag-update kami ng signature niya. Ngayon, kung after ako sa pera niya, that time kasi alam ko iba na yung feeling ko. That time, sana sinabi ko sa kanya mag-joint account kami pero never kong sinabi at hindi ko ginawa. So ang sa akin is alam ko pinaghirapan niya yun, gastusin niya sa paraan kung saan siya masaya. Kasi at the end of the day, lahat naman ng pinaghirapan niya ay dapat siya lang talaga makikinabang. Sa katunayan daw, ay nakuha ni Carlos nang walang bawas ang pera niya sa kanyang BDO account. Patunay na hindi ito pinagkainteresan ni Angelica at ng mga kapamilya ng atleta. Nakuha naman ni Kaloy ng buong buo sa BDO yung pera niya na nagkakahalaga ng 11 million pesos. So nakuha niya yon, sabi ni Angelica. Run ni Angelica. Ang tinutukoy ni Angelica na ang allowance na natatanggap ni Carlos mula sa Philippine Sports Commission bilang atleta na kabilang sa national team. Pero during that time, noong mga 2013 to 2014, ang sinasahod niya from PSC is 5,000 pesos lamang. Then after a year, naging 8,000 pesos. And then after a year ulit, naging 10,000 until December 2019 kasi nanalo na siya noon. Tumaas na yung allowance niya noong nag-qualify siya sa Tokyo Olympics ng 2022. Pero may mga withdrawals talaga doon na meron naman akong proof kung saan napunta. May mga malalaking amount talaga. Pero mga resibo rin na kinuhanan ko siya ng BDO Life niya na nabayaran ko na siya bago pa mag-advance payment. Even the Sun Life na dalawa yung insurance niya. Iniisip lamang daw ni Angelica ang kinabukasan ni Carlos para kung sakaling mga ilangan ito sa hinaharap ay mayroon itong mapagkukunan. Meron din ako resibo ng mga yun and yung BDO passbook na hawak ko na nandun pa yung 11 million pesos. Kasi hindi ko naman siya mawi-withdraw kasi kay Kaloy siya nakapangalan. Diin ni Angelica. Sinabi din ni Angelica na may pera si Carlos na inihulog niya sa bangko at nakapangalan sa kanya. Ngunit kung ikukumpara ito sa dalawang unang nabanggit na bank accounts ni Carlos, ay nagkakahalaga lamang ito sa kasalukuyan ng 70,000 pesos. Cash incentives daw ito ni Carlos mula sa sinalihang World Championships 2021 na ginanap sa Japan. So sa akin binigay,
Ang ginawa ko, nararamdaman ko bilang ina. Ang sabi ko, baka maubos yung anak ko in the future. So ang ginawa ko, dineposit ko siya under my name sa BPI dito sa Vito Cruz. Then pinahold ko siya. Ginawa ko siyang bond for credit card. Nung nagkaroon kami ng discussion ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng isoli yung credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya. Otherwise, mape-penalty ako. Tapos, for ano daw yun? Sabi nila for approval pa kasi isusurrender ko lang naman yung credit card na yun. So intact yung mga pera niya. Dito ay tinanong si Angelica kung ano kaya sa palagay niya nag-meet siya nang hindi nila pagkakaunawaan ng anak. Sagot niya, nag-meet siya lang naman talaga ever since yung babae talaga, lalong lumaki. Ang tinutukoy na babae ni Angelica ay ang Filipino-Australian vlogger na girlfriend ni Carlos, si Chloe Angeli San Jose. Pakiramdam ni Angelica ay nilalayo ni Chloe si Carlos sa pamilya nito. Samantala, nagbabala naman ang kampo ni Angelica Yulo laban sa mga nagpapakalat ng peking post na ina-attribute sa ina ang 2-time Paris Olympics gold medalist na si Carlos Yulo. Sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Fortun, naglabas ng opisyal na pahayag si Angelica sa gitna ng mga kumakalat na pahayag na nanggaling umano sa kanya at sa mga anak niya na sumisira at bumabahid sa tagumpay ni Carlos. Saad sa statement na binahagi ni Fortun sa kanyang personal Facebook account nitong Lunes ng gabi, August 5. The public is hereby informed that all statements made attributed to Mrs. Yulo and or any of her children that are critical of, disparaging or tend to tarnish the accomplishments of her son, Carlos Adriel Yulo, are untrue, fake, and mere products of imagination and fantasy by heretofore unknown individuals. Kaugnay nito, ayon sa abogado, hihingi ng tulong si Angelica sa National Bureau of Investigation upang matukoy ang mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon. Maghahain din daw sila ng kaukulang reklamo laban sa mga ito dahil sa paglabag sa anti-cybercrime law. Ipinaalala rin ng kampo ni Angelica na ang sino mang nagbabahagi ng mga peking posts na ito, maging masasakit na komento ay maaaring kasuhan sa bisa ng anti-cybercrime law, kaya minumungkahi nilang burahin ang mga ito. Saad sa statement, Mrs. Yulo will be seeking help the National Bureau of Investigation in identifying these individuals. The public is hereby reminded that the sharing of these fake posts as well as harsh and libelous comments made said in the post are also actionable under anti-cybercrime law. It is advisable that the public delete their comments to avoid prosecution. Binanggit din sa pahayag na nagbigay ng 2 panayamang ina ni Carlos sa mainstream media pero tanging ang mga komento lamang daw niya tungkol sa relasyon ng kanyang anak sa girlfriend nitong si Chloe San Jose ang lumabas.